Kailangan natin to. Isang mapa. Pinilda, bakit ka bumili ng mapa? Pwede naman tayong magtanong-tanong na lang para makarating sa Santo Cristo ah. Kapag nagtanong tayo, iisipin ng mga tao na liligaw tayo o dayo tayo sa lugar. Pero mas exciting magtanong. Magkakaroon tayo ng mga bagong kakilala. O kaya, kung ayaw mo makipag-usap sa mga taga Santo Cristo, i-google na lang natin. Di ba? Google Map. Eh paano kung walang signal? Paano kung walang internet cafe? Probinsyang pupuntahan natin, Lawrence. Ay nako, hindi na ako nanalo sa'yo. Pwede yung suggestions mo, pero tama pa rin na may physical map tayo. If all else fails, meron tayong mapa. Okay, sabi mo eh. Susunod na lang ako. O ngayon, nasaan sa mapa ang Barrio Santo Cristo? Ito ang kanina ko pa iniisip eh. 2 beses ko nang nilatag yung mapa. Pero walang nakasulat na Barrio Santo Cristo. Baka naman pinalitan na yung pangalan. Pwede. Pero ano kaya yung bago nitong pangalan? Dito lang naman sa Maynila uso na pinapalitan ng pangalan ng mga kalye. Teka, susubukan ko ngayon sa Google Map habang may wifi connection pa tayo rito. Pero kung ayaw mo naman, pwedeng huwag na natin ituloy. Alam mo, wala na nagpupunta sa library. Gusto kong ibalik ang interest ng mga estudyante sa library. Anong malay natin? Yung library sa Santo Cristo na palaging pinag-uusapan ng matatanda sa pamilya namin, maging trending content natin. Di ba? Sisikat tayo. Mababalik pa natin ang interest ng lahat sa isang physical library. So? So, gusto kong tumuloy tayo, Binilda. Siya na Lorena. Siyang dalaga. Maganda, mahinhin, pero siya ay patay na. Patay na. Gaspar, Ha? lumabas ka muna dito sa library. Umaga na tulad ng dati. Kailangang ihanda ko ang library para sa darating na bagong bisita. Si Patria. Siya ay isa ring dalaga. Pero ngayon ay matanda na. Taglay na ay isang lihim. Ito rin ang papatay sa kanya. Gaspar! Wala kang pagkain sa maghapong ito. Hindi, wag Patria. Ikaw lang ang kaibigan ko, si Ana Lorena. Wala na siya. Sige ka, pag hindi mo ako pinakain, may iwan ka mag-isa rito. Tama na, Gaspar! Ang aklat na pula. Lumiliwanag na naman. Parang nag-aapoy. Kailangan na naman niya ng panibagong kaluluwa. Anong gagawin ko? Hindi dapat magalit si Ana Lorena. Hindi dapat! Narito na tayo. Dahil sa pagtatanong-tanong natin, nahanap na din natin ang lumang library ng Santo Cristo. Tama nga mga narinig ko sa matatanda sa pamilya namin. May malapit na sementeryo sa lumang library. Bakit parang walang tao sa loob? Naghihintay na si Ana Lorena. Sino po kayo? Ako ang nakakaalam ng lihim ni Ana Lorena. Hindi niyo siya kilala. Pero kung makikinig kayo ay... Gaspar, tama na yan. Sino ho kayo? Ako ang librarian sa lugar na ito. Tumuloy na kayo. Huwag niyo na siyang pansinin. Sinto-sinto ang matandang yan. Natitiyak kong naglakbay kayo ng malayo para hanapin ang library na ito. Opo. Ako po si Benilda. Ito po yung kasama ko, si Lawrence. Lawrence. Kamukha mo si Ricardo. Kilala niyo po yung lolo ko? Lolo mo? Ang pangalan ng lolo mo ay Ricardo? Opo. Oo.
Sinong hindi makakakilala sa iyong lolo, Ricardo? Siya ang dahilan ng... Siya ang may kagagawan kung bakit naririto ang library. Hindi ko maintindihan. At saka, bakit ganito ang lugar nito? Walang katao-tao. Alam niyo bang ang layo na nilakad namin bago namin narating to? Sabi nung bus driver na mula pa sa Maynila, hindi nila alam ang Santo Cristo. Pero, ibiniba nila kami sa Kabayanan. Mula raw ron, pwede kami magtanong sa mga taga rito. Pero, alam niyo, Aling, ano nga ba ulit ang pangalan niyo? Patria. Ayun, Aling Patria. Mahigit 1 oras kami naglakad pero wala kaming nakasalubong na tao. Wala kaming mapagtanungan. Swerte siguro, no? Nakarating pa rin kami rito. Nakatakda ang lahat. Ha? Paano pong nakatakda? Ikaw, Lawrence. Ano pong tungkol sa akin? Bahagi ka ng pagkatao ni Ricardo. Si Lolo Ricardo. Opo naman. Apo ko ni Lolo Ricardo. Dapat lang naman na... Aling Patria? Saan nagpunta yun? Limukulang ako para kumuha ng panyo dahil pinagpapawisan ako Bigla siyang nawala. Mang Gaspar, ano ho ba yung sinusulat nyo? May gusto kaming kunan ng video dito sa library pero malamlam ang mga ilaw Lumabas si Benilda, may gusto siyang tingnan sa sementeryong malapit. Malakas talaga ang loob ng babaeng yun Pero ako, takot po ako sa sementeryo. Makinig ka, Lawrence. Mag-iingat kayo. Bakit po? Anong meron? Ibinigay niya sa akin ang papel na pinagsulatan niya. Basahin ko na nga lang. Napapagod na ako. Marami ng taong kinuha si Ana Lorena. Tuwing gabi, siya ay naniningil. Mag-iingat kayo. Bumabalik si Ana Lorena paglatag ng dilim. Naniningil. Naniningil. Tingnan mo, Lawrence. Nagliliwanag yung red book mo to. Akala ko kanina nasusunog. Pero liwanag pala. Galing sa libro mismo, Nakasulat sa cover nito ay Ana Lorena. Walang paliwanag Walang ibang salita, ito lang. Ana Lorena. Huwag mong buksan! Sabi ni Mang Gaspar, pag dumilim na, naniningil si Ana Lorena. Pero paano natin malalaman kung anong nasa loob ng libro kung hindi natin bubuksan? Magte-trending to, Lawrence, kapag na-i-upload natin. Bubuksan ko i-video mo. I-video mo yung reaction ko at lahat ng mangyayari. May panibagong biktima si Ana. Ang apo kaya ni Ricardo. Mula rito sa pinagkukublihan ko, nakikita ko nagliliwanag ang libro ni Ana. Kailangan niya ng panibagong kaluluwa. Sino sa dalawang kukunin niya? Si Benilda ba o si Lawrence? Aling Patria! Sino ang taong ito? Nanggaling siya sa likod namin ni Lawrence. At nang buksan ko ang libro na nagliliwanag kanina, para siyang hinigop nito at bigla siyang humandusay. Maaaring sumunod siya sa inyo mula sa nadaanan ninyong sementeryo. Buhay pa siya! Meron pa siyang pulso, Aling Patria! Sa loob ng 2 araw, matatapos din ang paghihirap niya. Ano kung ba pinagsasabi niyo? Ituro niyo sa amin ang pinakamalapit na ospital. Dalhin natin siya sa ospital. Walang ospital dito. Aling Patria! Kung may kilala ko kayong manggagamot, sunduin niyo po! Hindi natin pwedeng pabayaan ang taong ito! Hindi ako pwedeng lumayo dito sa library.
Isinumpa ako ni Ana Lorena. Anong sumpa? At sino si Ana Lorena? Bakit ho ba lagi niyo siyang binabanggit? Ano ho bang meron sa lugar na to? Ano nangyari sa nakahandusay na to? Ano po bang hindi niyo sinasabi sa amin ni Lawrence? Ano ba itong nangyayari? Hindi ba dapat adventure ang ipinunta natin dito? Hindi ko rin alam, Lawrence. Pero kung aalis tayo dito na hindi natin alam kung bakit nagliliwanag ang libro tuwing gabi at kung sino talaga si Ana Lorena, masasayang yung pinunta natin dito sa Santo Cristo. Hindi bali ng masayang. Kesa naman matulad tayo sa mahiwagang lalaki na biglang humandusay sa tabi ng libro matapos mo itong buksan at ilipat ng page. Mahigit pa sa adventure na natagpuan natin dito, Lawrence. Isang kababalaghan na kapag nai-upload natin, magti-trending to at tsak nasasabog ang social media sa million views. Yan kung makakalabas pa tayo rito ng buhay. Sigurado akong hindi ka aanuhin ang gumagawa ng kababalaghan. Paano mo na siguro? Naalala mo nung bagong dating tayo dito? Bakit? Anong dapat kong maalala? Namukaan ka ni Aling Patria. Kamukha mo lolo mo. At ang mga nangyayari rito, kagagawan daw ng lolo mo. Benilda, sinadya kaya ng kapalaran na makarating tayo rito? Hindi ko alam. Pero kahit anong mangyari, kailangan makabalik tayo sa Maynila ng buhay para may upload natin yung mga kababalaghang nakita natin dito. Nasaan ang apo ni Ricardo? Hindi siya nakuha. Isang dayuhan na nagmamatyag sa kanilang kinuha ni Ana Lorena. Pero, huhurin pa rin siya ni Ana Lorena. At maaaring siya na ang kabayaran, hindi ba? Makalalaya na tayong dalawa. Ang sumpa sa atin maaari nang maputol. Maputol? Ang lihim mo ay lihim ko. Hindi tayo makakalaya kay Ana Lorena. Tumigil ka na sa kakatawa. Bumalik ka sa labas. Dalhin mo ang gaserang ito. Siguruhin mong wala nang ibang makakapasok dito sa library. Pero, hindi ako pwedeng lumayo. Ikaw at ako, hindi tayo pwedeng lumayo. Magagalit si Ana Lorena. Masama siyang magalit pati. Ayokong nagagalit si Ana Lorena. Lumabas ka na! Pakiusap! Kasama kami ni Gaspar sa isinumpa. Dahil kasabwat kami sa lahat ng nangyari kay Ana Lorena. Sa library na ito, dito pinagsamantalahan ni Ricardo ang noon ay batang-bata pa na si Ana Lorena. Estudyante niya kami. Kinasabwat niya kami ni Gaspar para magsinungaling kami kay Ana. Isinama namin siya rito sa library at dito nangyari ang lahat. Hindi ko makakalimutan ang mga salitang binitiwan niya pagkatapos magpakasasa sa katawan niya si Ricardo at ang mga kasama nitong lalaki. Mga hayop kayo! Isinusumpa ko! Gaganti ako! Isa-isa ko kayong sisingilin! At ikaw, Patria! Kasama ni Gaspar! Isinusumpa ko kayong dalawa! Hindi niyo matatagpuan ang katahimikan! Mabibilanggo kayo rito! Habang buhay kayong mananatili rito! Kapalit ng malaking halaga na ibinayad sa amin ni Ricardo. Heto kami ngayon ni Gaspar. Habang buhay na bilanggo sa sumpa ni Ana. Si Lawrence ang tutubos sa amin. Kailangang makuha siya ng aklat ni Ana Lorena para makalaya kami sa habang buhay na pagkabilanggo dito sa library. Patria, sigurado ka ba si Lawrence ang apo ni Ricardo? Maghahawig sila. Hindi mo ba napansin, Gaspar?
Pati ang nunal sa taas ng kaliwa niyang kilay. Parehong-pareho ang itsura nila. At inamin din niyang Ricardo ang pangalan ng lolo niya. Kaya siya na nga, ang apo ni Ricardo, na tutubo sa atin sa sumpa ni Ana. Tama! At hindi na kayo dapat pang magduda. Ako talaga ang apo ni Ricardo. Kaya kami nakarating dito sa Santo Cristo ay dahil sa mga kwentong naririnig ko simula nung batang paslit pa ako. Gusto kong malaman kung totoo ang library na to na nasa tabi raw mismo ng isang sementeryo. Sementeryo? Doon ko inilibis si Ana Lorena. Ako ang naghukay ng... Gaspar! Isara mo yung bibig mo! Nakakatakot, diba? Nakakatakot ang sementeryo. Sintu-sintu ba talaga siya? Bakit kanina lang matino siyang kausap? Anong ginawa niyo sa mahiwagang lalaki na bigla na lang nanghina at nawalan ng lakas? Nasaan na siya? At ang libro? Bakit to nagliliwanag kapag gabi? Si Ana Lorena. Dapat ninyong paniwalaan. Si Ana Lorena ang gumagawa ng mga kababalaghan. Naniningil siya at ibinilanggo niya kami rito. Ayoko nang marinig ang tungkol kay Ana Lorena. Gusto kong ipaliwanag niyo sa akin ang nadinig ko. Paano ako ang tutubo sa inyo sa sumpa ni Ana Lorena? Hindi ito panaginip, Lawrence. Ikaw ang tutubos sa amin ni Gaspar. Ano sinasabi mo, Aling Patria? Ang totoo, nakarating kami rito para tuklasin ang mahiwagang library, mag-video para may upload namin sa social media, at mag-trending ito para sumikat kami ni Lawrence. Tama! Kaya please lang, sabihin niyo na sa amin, sino ba talaga si Ana Lorena? Ano ang ginalaman ni Lolo rito? Bakit kayo sinumpa at yung lalaking nawala ng malay? Nasaan na siya? Masyado na magulo. Library to. Inaasahan namin mahiwaga ang mga libro. Pero hindi ko inaasahan na konektado to sa aking pagkatao. Patria, ipagtapat na natin sa kanila. Hindi, Gaspar. Ito ang totoo. Wag, Gaspar! Pinsan ko si Ana Lorena. Pinagpalit ko ang kanyang kalinisan sa malaking halaga. At ganun din ang ginawa mo, Patria. Naging taksil ka sa kaibigan mong si Ana. Pinsan ko si Ana Lorena. Pinsan ko siya. Maganda, mahinhin, mabait. Pero, pinagtaksilan namin siya. Pinagkano na. Tama na, Gaspar! Tama na! Kailangan ngayong gabi, matupad na ang nararapat. Halika, Benilda. Kailangang iwan nating mag-isa si Lawrence. Hindi! Bitiwan mo ako! Sumama ka sa kanya, Benilda! Hindi ako natatakot kung yun ang dapat gawin para makauwi tayong dalawa ng buhay. Magpapaiwan ako rito. Haharapin ko ang sinasabi nila si Ana Lorena. Dito tayo sa labas. Hintayin natin ang mangyayari. Mang Gaspar, hindi ka sinto-sinto. Alam ko, huwag ka magpaalipin kay Aling Patria. Huwag kang maingay. Magagalit si Ana Lorena. Bilis, Gaspar! Isara mo ang pinto. Sino ba talaga kayo? Bakit narito sa liblib na lugar ang library na to? Kapag nakuha na ni Ana ang buhay ni Lawrence, lalaya na tayong lahat. Lalaya na ako rito sa library. Kailangan gamitin ko ang cellphone ko para i-record ang mga nangyayari. Kung dito matatapos ang buhay namin ni Lawrence, kailangan ma-record ang mga mangyayari. Anong marirecord? Ano yung inilabas mo sa bulsa mo? Ano yung maliit na bagay na... Cellphone! Mawala man kami, may iwang ebidensya sa totoong nangyari. Wag mong ilapit sa mukha ko. Ilayo mo sa akin yan! Kailangan makita ng makakaharap ng phone na to kung sino mga huli namin kasama ni Lawrence. Tama na! Ang recording sa cellphone na to makakapagsabi kung ano man ang mangyayari sa amin ni Lawrence sa lugar na to.
Anong gagawin ko? Hindi ko na itanong kay Aling Patria kung ano ang dapat kong asahan. Kung paano ko makakausap si Ana Lorena. At kinulaking sumunod sa amin dito. Nasaan na siya? Anong ginawa ni na Aling Patria at Mang Gaspar sa kanya? Lumapit ka sa akin. Saan galing yung boses na yun? Sino ka? Ricardo, naaalala mo pa ba ang lahat? Tinawag mo akong Ricardo? Nasaan ka? Narito, lumapit ka. Ikaw ang matagal ko nang hinihintay. Hindi ako si Ricardo. Anong kasalanan sa'yo ng lolo ko? Ikaw si Ricardo. Kailangan pagbayaran mo ang ginawa mo sa akin. Ang libro. Yun ang nililiwanag. Narinig mo na ang boses ng babae. Ako nga, Ricardo. Hindi ako si Ricardo. Ako ang apo niya. Buksan mo ang aklat. Matatagpuan mo ang sagot sa mga tanong mo. Naghihiganti ka. Yan ang sinabi ni Mang Gaspar. Bakit? Anong ginawa sa'yo ng lolo ko? Uubusin ko kayo! Lahat ng salinlahi na nagmula kay Ricardo! Hindi ako titigil hanggang masaid ang dugo ng lahi ni Ricardo! Walang kasing sama ang ginawa niyang paglapastangan sa akin! Kung hihingi ako ng tawad, kung magmamakaawa ko, Ana Lorena, saan ka man naroon ngayon? Nagmamakaawa ako! Patawarin mo na si Lolo! Ano kailangan kong gawin para makauwi kami na ligtas? Sagutin mo ako, Ana Lorena! Buksan mo ang aklat! Ano mangyayari sa akin kapag binuksan ko ang libro? Buksan mo! Ipangako mo sa akin, kapag sinunod kita, gagaling yung dayuhang lalaki at makakauwi kami ni Benilda ng buhay! Wala akong dapat ipangako. May utang ka sa aking dapat mong pagbayaran. At papatawarin ko lamang ang lahat kung sa harap ng aking puntod ay luluhod na nagkasala. Pero wala na si Lolo! Matagal na siyang patay! At hindi namin alam kung nasan yung puntod! Buksan mo ang aklat. Kailangan mo itong buksan. Isusugal ko ang buhay ko. Pero bago ko buksan ang aklat, isusulat ko ang huli niyang sinabi. Isusulat ko dito sa notebook ko. Benilda, alam kong ano man ang mangyari. Maghahanap ka ng paraan para mabawi mo ako. Buksan mo ang aklat! Pero nag-aapoy ang libro! Susubukan kong hawakan at... hindi mainit ang apoy. At ang libro, kusa itong bumukas nang lumapat ang kamay ko sa pages nito. Hinihigom ako! Para ako nauubos! Hindi! 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 Si Lawrence! Sumigaw si Lawrence! Huwag kang papasok! Pero kailangan malaman ko kung ano nangyayari! Hindi mo dapat makita! Hindi mo na dapat makita! Lumayo ka na! Umalis ka na dito! Hindi ako aalis! Iwan mo ako ng Gaspar! Si Patria, tumatakbo palayo! Hindi siya dapat makalayo! Hindi pa niya natitiyak na tapos na ang sumpa! Patria! Bumalik ka! Tinamaan ang kitang sali, Patria! Nagiya mo si Patria! Nagiya mo! Sinabi ko na, hindi pa tapos ang sumpa! Patria! Mang Gaspar! Ano nangyayari dito? Malaki ang kasalanan ni Ricardo. Nakita ko ang lahat. Kami ni Patria, nakita namin. Pinagsamantalahan ni Ricardo si Ana Lorena. Ang pinsan ko na pinagkanulo ko. Ano bang nangyari, Mang Gaspar? Nang
tapos na sila. Nung todo na ang pakiusap ko na itigil nila ang pag-aabuso kay Ana, tumigil sila. Pero Pero ano po? tinapos nila si Ana Lorena. Mga putok ng baril ang sunod kong narinig. Bago nalagutan ng hininga ang pinsan ko, isinumpa niya kaming lahat. Kaya nabilanggo kami sa library na ito. Pwes, hindi dapat madamay si Lawrence. Wala siyang kinalaman sa kasalanan ni Lolo Ricardo. Babalik ako sa loob ng library. Wala na siya. Maniwala ka, Benilda. Kung natubos na ni Lawrence ang sumpa sa inyo, bakit naging abo si Aling Patria? Hindi ko yan masasagot. Isa lang ang kahulugan nun. Buhay pa si Lawrence! Lawrence! May pulso ka ba? Huwag kang susuko! Alam kong naririnig mo ako! Labanan mo! Ano man o sino man ang nasa iyong katawan ngayon, labanan mo! Hindi tayo dapat pumunta rito sa Santo Cristo. Hindi tayo dapat sumuwi sa mama mo. Tama siya, Lawrence. Tama siya na pagbawalan kanyang alamin pa ang lihim sa liblib na library dito sa Santo Cristo. Benilda, Mang Gaspar, narito kami! Sundan mo ang liwanag ng flashlight. ayokong tamaan ng kidlat. Ayoko maging abo. Mang Gaspar, kung gaano niyo hinahangad na mabuhay pa, lalo naman kami ni Lawrence. Pero agang buhay siya ngayon. Hindi na kayo dapat pumunta rito. Dahil ang paghihiganti ni Ana Lorena walang katapusan. Siguro nga po hindi na dapat kami naglakas ng loob na tuklasin pa ang lumang library na to. Mahirap tanggapin sa ganito magwawakas sa mga pangarap namin. Flashlight. Mang Gaspar, bakit? Bakit mo kinukuha sa akin ng flashlight? Sa padan ni Lawrence. Mang Gaspar! Notebook ko ang nasa paanan ni Lawrence. Doon siya nagsulat. Bago nangyari sa kanya ang ganito. Sinabi raw ni Ana Lorena. Heto, isinulat ni Lawrence. Sinabi raw ni Ana na kung hihingi ng tawad na nagkasala sa harap ng kanyang puntod, patatawarin niya ang lahat. Paano, Benilda? Paano yun? Wala na si Ricardo. Matagal na siyang namatay. Isang aksidente. Nahulog siya sa bangin habang nangangabayo. Dumiretso ang kabayo sa bangin kasama si Ricardo. Pareho silang namatay. Mang Gaspar! May isa pang paraan. Paraan? Wala na ibang paraan. Ako talagang nabubuhay na naging bahagi ng nangyaring krimen eh. Meron pa. At ikaw ang susi, Mang Gaspar. Mang Gaspar, saan ba talaga ang puntod ni Ana Lorena? Walang marka ang kanyang puntod. Naalala ko na. Walang marka. Bakit ganon? Dahil yun ang gusto ni Ricardo para walang makaalam. Paano ngayon? Sino ba naglibing sa kanya? Baka buhay pa siya. Itanong natin. Kontahan natin siya, Mang Gaspar. Hindi pwede. Bakit? Dahil
Ako ang naglibing kay Ana. Ako ang nagukay ng libingan. At ako rin ang naglibing kay Ana. Kung hindi ko yun ginawa, isasama ako sa hukay ni Ricardo. Ganun siya kasama. Ganun kalaki ang aming kasalanan. At hindi titigil si Ana. Hindi siya titigil sa paninigil. Nahanap din natin ang puntod ni Ana. Ana! Ana Lorena! Ana! Ako na lamang ang nalalabi. Patawarin mo na kami. Hindi ka man namin kilala. Nakikiusap ako. Palayain mo sa sumpa ang kasama ko, si Lawrence. Kaduguman siya ni Ricardo. Wala siyang kinalaman. Sana patawarin mo ng lahat na nagkasala sa'yo. Oo nga, patawad, Ana. Patawad, pinsan ko. Mang Gaspar, ano nangyayari? Bakit ka nakatingala? Ano nakikita nyo? Mang Gaspar! Si Ana. Salamat, Binilda. Alam kong gagawin mo ang lahat para mabawi ako eh. Hindi kita pwedeng pabayaan. Nakauwi na rin yung isa pang lalaki na naunang biktima ng libro ni Ana. Oo, ibinalik ni Ana ang kanyang lakas. Pero Binilda, si Mang Gaspar. Maaaring tinanggap ni Ana ang paghingi niya ng tawad. Pero tulad ni Aling Patria, naging abo rin siya ng tamaan ng kidlat. Ipapadak natin ang lumang library na to, kung saan naririto ang lumang libro na bumilanggo kay Ana Lorena. Wala nang dapat makakita ng libro. Wala nang dapat makapasok sa lumang library na to ng Santo Cristo. At sana, pagkatapos ng mga ginawa natin, matahimik na ang kaluluwa ni Ana. Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin at sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @TrueNetworkPH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo. Kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.